At sa buong kawani at mga opisyalis ng Komisyon ng Halalan. Maraming salamat po sa sakripisyo ng aking pamilya. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you very much. May we request Commissioner Maria Norina S. Tangaro Casingal to read the proclamation certificate of Senator-elect Francis Pancratius Nepomuceno Pangilinan. We, the Chairman and Commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Francis Pancratius Nepomuceno Pangilinan as Senator-elect to serve for a term of 6 years ending on June 30, 2031, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, given this 17th day of May 2025 in the city of Manila, Philippines. Signed, Chairman George Erwin M. Garcia, Commissioners Amy P. Ferolino, Ray E. Bulay, Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Nelson J. Celis, Maria Norina S. Tangaro Casingal, Noli R. Pipo, attested by Teopisto E. Elnas Jr., Executive Director. Hindi po nakarating sa proklamasyon si Senator-elect Kiko Pangilinan dahil dumalo po siya sa graduation ng kanyang anak sa Amerika. Pero nandito po sa stage yung kanyang mga kaanak at tinanggap yung kopya ng kanyang proclamation. Batikan na po sa politika si Kiko Francis o Pancratius Nepomuceno Pangilinan, 1988 na magsilbi siyang councilor ng Quezon City. Naging lecturer din po siya, anchor, legal analyst, bago sumabak ulit sa politika noong 2001 bilang senador. Ako po si Maricel Pangilinan Arenas. Ako po ang panganay. Si Kiko po at si Shawi, pangkasalukuyan pong nag-attend ng graduation po ng kanilang pangalawang anak po, si Kaki, at nasa Amerika pa po ang pamilya. Ang kasama ko po ngayon, yung Tres Marias na ate ni Kiko. Siyam po kami magkapatid. Ako po yung una. So in behalf po of Kiko, maraming salamat po. Pahayag ng pasasalamat mula sa aking kapatid na si Senador Francis Kiko Pangilinan. With deep humility and immense gratitude, I accept the mandate given to me by the Filipino people. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa biyaya ng tagumpay na ito. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo, malawakang gutom, at lalong lumalalim na pagkakawatak-watak, pinili ninyo ang landas ng malasakit, pagkakaisa, at konkretong pagkilos. Walang puwersang politikal na hihigit pa sa taong bayan na tumataya, kumikilos at naninindigan tungo sa isang layunin. At napatunayan natin muli ito sa ating tagumpay. Sa awa ng Diyos at sa lakas ng taong bayan, yung imposible naging posible. Ang tagumpay na ito ay hindi tagumpay ng isang tao lamang. Ito ay panawagan para maglingkod ng mas matapang, mas taus-puso, at mas bukas ang pandinig. Para sa bawat magsasaka at mangingisda, bawat manggagawa, bawat solo parent, bawat inang nagtitipid at yung isisubo na lang niya, ibibigay niya sa kanyang mga anak. Bawat ama o inang nahihiwalay sa kanilang mga anak, mapaaral lang sila, mapaangat lang ang kanilang buhay. Para sa inyong lahat,
tagumpay na ito. Laban natin ito. Tayong lahat, sama-sama. Panahon na para kilalanin at suportahan ng lubos ang Mindanao, hindi lang bilang food basket ng bansa, kundi bilang mahalagang susi sa ating tagumpay laban sa kagutuman at kahirapan. Ang pagkain ay dapat abot kaya ng lahat. Ang dignidad ay hindi dapat ipinagmamakaawa. Ang hustisya ay dapat para sa lahat. At ang tunay na pagkakaisa ay nagsisimula sa pakikinig sa isa't isa. Walang kulay ang gutom, walang kulay ang solusyon, walang hinihintay ang awa. Bumabalik ako sa Senado, hindi lang dala ang mga pangako, kundi ang layunin. Magtrabaho, maglingkod, at manindigan para sa bawat Pilipinong nangangarap na mas maayos at masaganang bukas. Maraming salamat pong lahat sa tiwala. Panahon na po para tayong lahat kumilos para sa pagkain, para sa pagkakaisa, para sa pangarap ng bawat Pilipino. Taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat. Thank you very much. May we request Commissioner Amy P. Ferolino to read the proclamation certificate of Senator-elect Erwin Tesiba Tulfo. We, the Chairman and Commissioners of the Commission on Elections, Sitting and Bank as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Erwin Tesiba Tulfo as Senator-elect to serve for a term of 6 years, ending on June 30, 2031, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, given the 17th day of May 2025 in the city of Manila, Philippines. Signed, George Erwin M. Garcia, Chairman, Amy P. Ferolino, Ray E. Bulay, Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Nelson J. Celis, Maria Norina S. Tangaro Casingal, Noli R. Pipo, Commissioners, attested by Chufisto E. Elnas Jr., Executive Director. Okay. May we request the family and friends of Senator Tulfo to come up the stage for a photo opportunity. Ano na? Nahanap ko. Nahanap ko. Si Senator-elect po, Erwin Tulfo, ay ika-4 sa senatorial race ngayong eleksyon 2025. Nakilala siya bilang isang mamamahayag tulad ng kanyang mga kapatid na sina Senador Raffy Tulfo at Ben Tulfo na kasabay niyang tumakbo sa pagka-senador. Taong 2022 nang pasukin niya ang public service at itinalaga siya bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pero 2 beses siyang na-bypass ng Commission on Appointment dahil sa issue ng kanyang citizenship And may we request Senator at libel Tulfo to conviction. give us a short message. 2023, naging party list representative siya ng Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support o ACT-CIS. Naging deputy majority leader din siya ng 19th Congress. So ito pong si Senator-elect Tulfo ay isa dun sa 3 na mga bagong o mga first time na mga senators at kasali